Okay. Yeah. All right. Last week gin-cover naton ang Luke chapter 2 verses 21 to 39. Okay? And storyantas about several things ang purification ni Mary after childbirth, right? Kay Jesus. And pagdala sang parents si Jesus sa iya sa temple, suryanta man parte sa random old guy si Simeon and ang prophetess nga si Anna. And last week, I can remember we focused our interest sa kay Simeon nga unique nga situation bla. Nga at least during his time nga kay ti ginreveal sa iya sang Holy Spirit nga hindi siya mapatay kung hindi iya makita ang manluluwas. The Holy Spirit revealed to him that he is not going to physically die until he laid eyes on the God-man Messiah. No? God-man, grabe. Amazing statement as he takes baby Jesus from Mary's arms. Ang baliangwa sa iyang excitement, kita mo ng tendency takis abla nga for example bikayana no sa excitement mo bilang ara naman sa tendency mo dahuon mo siya sa parent bla or kay kiyabi most likely mo na natabo no he took Jesus into his arms and said, Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word, for my eyes have seen your salvation. Grabe bala nga calm and kakalma bala ka joyful nga pag-welcome sa physical death. Ina klase confidence gahalin sa pulong sang Dios Hambal sang Dios iya hambal sang record ni Luke nga ginhambalan sa Holy Spirit nga you will not die until you lay eyes on the Savior. Siling niya dayon sa after ya kugos kay Jesus siling niya, Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word. Sa basic na pag-intindi, ari na ang ginhambal mo, Lord, amo na nisa. I had faith in what you promised to me, what you revealed to me that you will let me depart in peace if I see the Savior. Ti amo na nisa? Oh, grabe. Ang makita mo bisan sa example ni Simeon kung paano gina-shape sang promises ng Diyos ang being sa isa ka human bala. Halimbawa, ay makita mo man na sa imo nga self sa positive changes sa imo self no quote unquote positive. Well, when I say positive, naga-refer ko sa hatred sa sin kag love sa righteousness no. Ang imong interests galain and you are being shaped and molded by the word of God, by the power of God. And of course, sa text ng cover last week we also saw ang sovereign hands ng Diyos kung paano ito ginatahi-tahi tanan sa history bla. Paano nga si Maria, si Simeon, si Ana at ito sa exact moment sa templo, no? Grabe nga pag-manifest sa iyang power, pag-display sa iyang faithfulness, sa iyang promise. Salvation is here. Okay. So, to remind everyone, naga-chronological New Testament series tayo, di ba? We are approaching the New Testament historically. So, after to sang event sa temple, with Simeon, Anna, Mary, Joseph, Jesus, baby Jesus, well, 45-year-old Jesus.
or 41-day-old Jesus. Sorry. After sa to, ang next na nabalaan from the New Testament records is ang pagbisita sang wise men. Okay? Kag ang pagbisita sang wise men, nasurihan ta na niya. Okay? The visit of the wise men or the kingmakers. We paid attention to the fact nga sino nagabot? Sino ni Bong? Alright. Hi, Donut! Ng gabi. Sir, ng gabi. Okay, again, all right, liwat. After sang events last week, ang events last week being Mary and Joseph bringing Jesus sa temple. After what we know about the New Testament is ang pagbisita sang wise men or the kingmakers. When we spoke about the wise men, nag-focus sa idea nga pagan ni sila ya. No, pagan ni sila ya nga kingmakers. Kag hindi ni sila malaglogan ng mga tao ginarespeto sila sa empires, right? Sa ilang wisdom, ilang reputation nga maybe matrace ta sila as old as Abraham, well, maybe, but surely gid sa time ni Daniel. The point is, ang punto ko malang nga ini nga wise men, ini nga kingmakers, hindi ni sila ya same belief system sa Jews. Okay? They do not believe in Yahweh, the one God of Israel. Hindi ni amon ilang nga Diyos. But ang isa sa mga amazing parts ng satong narrative when we spoke about the wise men or ang panawag sila sa mga Katoliko, sino ngalan nila gani? Si Melchor, sino gani? Tatlo na sila mo? Three Kings bala? Di ba do holiday ng Three Kings? Here's the thing, hindi to sila kings tapos hindi to sila three. Okay? We can safely assume nga batalyon to sila yung nag-travel pa kadto Jesus, and maybe may ara lang gid be like ang three ang klase sang gifts nga na-mention sa New Testament. Even that, ganun hindi ta sure kung tatlo gid man to a klase gift, basta damo man to yung gift, pero tatlo lang gin records sa New Testament. Ang ginahambal ko, hindi to sila yung same belief system sa Jews, pero na-recognize nila si Jesus as the king. And amo na ang amazing sa itong narrative because even the pagan kingmakers, wise men, came to the point nga na-acknowledge nila kag nakita nila ang kingship ni Jesus. Baby Jesus, ha? Supposedly, ang kantuan nila sino dapat si Herod. Kasi si Herod yung king. Pero interestingly enough, ang kanto nila sa Jerusalem si Jesus. Nga bago bata. No? Well, hindi bago bata basta below 2 years old. No? Basta below 2 years old. Si Herod naman niya, ang buang-buang being a lunatic kag murderer, pinamatay atong kabataan hindi ba? We spoke about Herod putting out an order to kill all babies 2 years old and below. Kaya pa praning sa kay ang natabo pagkadto sa wise men, ginpasomon yang wise men. Tapos inintoy pang wise men, abi pangitaan niyo sa Jesus kay kumabalaan niyo sugiri ko kung diin kay para madayaw mo ko siya. Ginatek-atik kaya pa ang wise men, no? Basi wise siguro idea nga wise. The wise niya pa, no? Sige pa praning, ginpapatay ang kabataan kinakulbaan sa nga madethrone sa isa ka toddler, no? May imagine mo si Bongbong Marcos na kulbaan kay Libay.
Basi ubos lang ko din nilibay lang nga mga presidente. Ano gadya kung iba din mo sa utok mo ano gadya kakaladlawan, kahalamutan pero ti amo niyang papraning ni Herod. Tapos ti after sa to ginpadamgo sang Diyos ang wise men nga hindi na kamo magbalik kay Herod kay hindi na tong ulo ya. Diri nang diri ka muliko ho ti isto man na. And then also Joseph went to Egypt. Gina-review tala ni Dasig actually na cover tanan nga mga Soryanay, no? Ini ang mga natabo next bala nga event from last week after ni Joseph ug ni Mary dala kay Jesus sa temple. Na-cover ta na sa video number 88 to 91. Okay? The topics being Bethlehem, Herod, and the Wise Men, ang ilang pag-escape sa Egypt, the Massacre and the Hope, video number 90, agang humility sang isa ka Nazarene, the Humility of the Nazarene, video 91. Grabe nga mga prophecy ang naka-attach sa amo to. I think 2 chapters lang sa Matthew, amazing prophecies, no? Ang pagkabata ni Jesus sa Bethlehem, ang pagwa nila halin sa Egypt, no? Hosea 11:1. Ang pagwawaw sang mga iloy sa Rama, like Jeremiah 13:15. What an amazing God, no? And privileged mayara to have to know these things nga natabo sa actually sa past. Ako gakakuan ko. It amazes me nga may amutan nga pribilehiyo bla. Okay. So after to sang tanan-tanan ko tong mention, amo na ning next nga event. Okay? Amo na ning next nga event sa history. Ara ta subong sa Luke chapter 2 mangyapon. Pero dire na ni matapos ang Luke chapter 2 verses 40 to 52 ta. Okay? Basahan ko lang sa inyo. Starting at verse 40, and the child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. And when he was 12 years old, they went up according to custom. And when the feast was ended, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents did not know it, but supposing him to be in the group, they went a day's journey. But then they began to search for him among their relatives and acquaintances, and when they did not find him, they returned to Jerusalem searching for him. After 3 days, they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were amazed at his understanding and his answers. And when his parents saw him, they were astonished. And his mother said to him, "Son, why have you treated us so? Behold, your father and I have been searching for you in great distress." And he said to them, "Why are you looking for me? Did you not know that I must be in my father's house?" And they did not understand the saying that he spoke to them. And he went down with them and came to Nazareth and was submissive to them. And his mother treasured up all these things in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Let's pray. Father, as we unite our minds and hearts to ponder upon your word, may you instruct us, remind us, and grant us and teach us to love your word as we fellowship. Grant us your Holy Spirit tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Like I said, diri na ni matapos ang Luke chapter 2. Okay? Kag, just in case, wala nyo ito naintindihan, uwi ka mo na mati. The passage I just read is about young Jesus. Okay? Kag tinag-decide kung i-cut ang verse 40 nga i-intra ko sa subong tanga session kay kung lang taon may mga Bible, kung buksan mo Bible mo, ang verse 40 nakatabid na sa previous paragraph. So ang ginimo kuya gusto ko gintabid ko siya sa sini nga paragraph
Kindo ka timing lang bala nga si Jesus kun in the child grew and became strong, ti nagtubo si Jesus from being a baby. So I thought it was just fitting. Ang nanamian ko sa verse 40, and the child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Ka-powerful ang bala nga text kay ti nagapakita siya sa aton sang kung paano ang person ni Jesus. Take note, we're not just talking about a young Jesus, we're talking about the second person of the Trinity, okay? Or God himself. Subjected siya actually sa nature, sininga planeta, no? Nagtubo siya. Well, I think ang population ng Christians, I think ang Christian population mas familiar tayo sa baby Jesus, right? Mas familiar tayo sa Jesus nga nalansang sa cross, na resurrect. Although hindi gid man ni strange or rare nga to find nga passage because it's actually in Luke chapter 2. Pero I'd like to think nga mas familiar ang kadamaan niya sa baby Jesus kag sa adult Jesus, no, sa 30s nga Jesus. Kag mas jutay or less popular siguro ang part nga teenagers. As I read this text, gaka-remind ko nga ang aton nga manuluwas na naga-completely empathize aton sa aton nga humanity. No? Ang subjection ta sa nature. Well, ako pagiti or sa mga lalaki being a male, maka-relate kay Jesus was once a teenager like us, a male teenager like us, and it's ka-amazing paminsaron ang narrative being a Jesus as a baby sa manger, tapos mayara picture ni Mary, may karnero, tapos ara sa mga Katoliko na bla nga mga gate na kuno ano do ka sa mind na bla duga ano na duga cliche na bla. And then now mayara gali sa Luke chapter 2 nga teenager Jesus. Somehow it comes to you as a surprise nga may amo na gali. And nanamian ko bala maglantaw sini nga text kay makasiling ko nga ang nagluwas akon from sin was once a teenager like me. Hindi saya bala nga manluluwas nga layo sa imo bla. Bla? He is a savior that lived a life like you did. I think is the best way to put it. Grabe bla ka wonderful kapag demonstrate bla nga nagtubo man siya. It's really something. Well, ang huge difference naton kay Jesus as a teenager, kaya siya yung perfect teenager. Kitaya ambot sa langaw. No? Not only did he grow physically strong, klaro man sa statement ni Luke nga ang biskan ang mental development ni Jesus, process ya. Hindi iya nga sang baby sa may complete knowledge, hindi his not only his physical nature but also his non-physical aspect like his wisdom nagdevelop man like sa aton. Well, ang sugpon pagit sa punta in isang verse 40, the grace of God was upon him. Well, maka-assume kay nga that this teenager Jesus was just excellent in everything that he did. Kung magtig-ang sa wagid galagdos, magluto sa namit, gid magbisak sa ang kahoy, gruto nga gid perfect. I don't know. No? But the point is he was a perfect guy, no? Young man. Verse 41, every year, Jesus' parents journeyed to Jerusalem for the Passover festival. Pilgrimage sa mandatory gina siya para sa mga Hudiyo. Well, Jewish men, kahit mga babae, wala gid na require sa niya. Deuteronomy 16:16. Well, although ang law wala nag-impose nga sa nga duty for women nga mag-attend gid like sa mga lalaki,
makita mo din dedication ni Maria, pwede mo lang si Maria kapabilin to sa Galilee, kag pula pang himos to be, no? Pula pang laba, tinga mapod kapagid. Dira mo makita nga, si Maria as a Jewish woman, ano gidya devout. No? Ga-highlights ang iyang voluntary adherence sa sacred tradition nila. Ano ang ginahimo nila? I mean, ga-survey, tas yung testament mo, so we're supposed to pick up as much as we can sa text. So, gaano sila during Passover? Right? Well, gakaon eh. They're eating a meal or meals nga, well, unleavened bread. Magsiling ka unleavened bread. Magsiling ka leaven, amo ni sila ang mga ingredients ng pagkaon nga naga-ferment sa food. So, ang yeast is one example of leaven. So, ang ginahimo nila during Passover feast, ang ilang nga tinapay unleavened, so wala pampaalsa, bitter herbs, mga sweet spices, tulan sang lamb, no? Kag shot sila wine. Gina-avoid nila anything leavened. Kaya para sa ilaya, ini ang leavened bread or leavened food or stuff naga-symbolize ang, or panawag nila chamets, no? Symbolize ang sin of pride. Ang mga unleavened naman niya, symbols ng humility. Kaya tiyan mo na ang unleavened bread na it is also by tradition, ginakommemorate nila nga samtang ginalagas sila sa Exodus, wala man lang sila tayo maghulat ng tinapay nila mag-alsa, ginabakit na lang ginakaon. So, sa amon ang way, ginakommemorate man nila amon nilang experience. And then, so yeah, that's what happens sa, by the way, I think in-explain ni last week, ang Passover feast, ang Passover, amon isang pag-Passover, sa spirit of death sa dumdum ka mo sang last plague sa Egypt. Ito yung pamatay sa spirit of death, ang tanang nga subang alake na kay tungod nga ginbanyo sang mga Hudiyo ang ilang pertahan sang dugo, ang spirit of death nag-pass over lang yan sa ilang cabin or kwarto or whatever. There you go. So verse 42, well, the verse 42 tells us, well, nga si Jesus 12 years old at this point. Kagti nga nag-upod siya sa parents siya pa Jerusalem Sa nagkatuon ko ni si Sproul, nag-claim si Sproul nga, or si Sproul, patay na. Nag-claim si Sproul nga, during this time ko sa kay Jesus, sa amon nga ginabasa, tagad nga instance, ng 12 Jesus, culture ko sa mga Hudiyo, nga kung 12 years old na imo nga son, dalon mo dapat sa Jerusalem kay para ilagaw mo to siya sa mga temple. Well, I think 36 acres na temple sa gate. Ilagaw mo para makamilyar sa, by next year, ma-bar mitzvah sa 13-year-old ang bar mitzvah sa mga Hudiyo. But I think Sproul is wrong. Kahit sa time ni Jesus, sang 12 si Jesus, wala pa gina-practice ang bar mitzvah as we know it. So, but anyways. Maka-assume tayo ng verse 42, By the way, ang bar mitzvah, just going back kadali, ang bar mitzvah, do ka kuan asa? Tawgon ta sa guro, board exam sa mga Hudiyo, ng mga kabataan, nga lalaki. Nga kung 3C ka, ma-recite ka sang Torah, sang law. And then, kung makapasar ka, if you perform it well, makapasar ka, 13 years old pa lang makonsider ka niya nga fully grown man. Ano ka niya? Accountable ka na sa law, sa batas, sang may amo na culture. Until today, amo na kultura sang Judaism sa mga Jews. And I don't think na-practice na sa time ni Jesus, sang 12 years old siya. Bali na tabo lang gidiya, tungod yang nga may Passover feast, nag-upod lang ito si Jesus kay mama kay papa travel pa Jerusalem. Okay. Let's just stop there. Tapos, verse 43 to verse 45, it tells us nga after sang pista, papuli na sila, right? Si Jesus yung nagbabilin. Side behind. I'd like to remind you nga ang pakadto pa lang from their hometown to Jerusalem, 4 to 5 days na nga travel. Like Bacolod, San Carlos, na lakat lang. And
i-factor in tapagid nga I think 250-ish guro katawo to yung upod nila travel. So hindi na mo nakadasig. Kaya may mga tigulang kapag gurong upod, may mga kabataan pa. So they would camp along the way. So maybe ano man, weeks maybe max 2 weeks. Okay, bas ano to bala suyuron ta. Ang natabo di si Mary kag si Joseph kag si Mary, why sila idea yang nga si Joseph, si Jesus, why na nakasabay sila, no? Mary didn't know that Jesus stayed behind because kagti kung ibutang mo ang imo nga mind kay Mary at that time or kay Joseph man, hindi ka gid maminsar mabilin si Jesus ya. Nga kasi si Jesus hindi sa lawayon nga bata. Kag mano man to be si Jesus nga mabilin sa. Okay? Kagti second reason nga napinsaran ko, makonsider na to yung responsible adult ya at that age almost. So, wala gid nagsagi sa pinsar sang hindi nga mga ginikanan nga si Jesus sa mabilin sa mapapuli na sila. Tapos, it actually took a day for them to notice nga waay digili si Jesus. Sa pakadlaw na notice. Well, obviously, why nila nakita si Jesus to? Nag-assume ko yung I think around mga 200 siguro sila kabilog gapakadto pa kare. Kay ginpangita pa nila sa ila relative si Jesus. Yara da si Jesus inyo. Why di sa Mary? Why di sa? Kay kon jutay lang sila, dapat isa mo pa lang katulok, magita mo nang wala But what they did, na pinangita ay pa yata sa. Gamo na. Tanawa na. First part ng verse 46, gambal sa tun nga tatlo pa kadlaw. It took them 3 days to find him. So, nagspend na sila isa ka adlaw pa puli nga ruta, isa ka adlaw pa balik sa Jerusalem nga ruta, ang tatlo pa kadlaw nga liyong na nila sa Jerusalem mas nakita na si Jesus. Mati kun ang interesting, di ba, kung paano nila i-determine kung diin gidampi. Actually, nag-assume na lang sila nga nagbalik sa Jerusalem ay. Taka ba si Jesus yan? Nagligo. Suba, wag gid idea. Nag-assume sila pa Jerusalem. Binalik na nila, ginliyong nila And ang isa sa mga challenging is ang pag-determine kung diin gid wala dampi si Jesus at that time. Kung naragay man sa templo, diin sa dampi sa templo, padlapay 36 acres, paano pangitaon dasig man. Huh? And isa sa mga sunod sa mind ko, nakalculate na itong resources nila yan sa travel pa kanto pa karya. May extra naman itong 5 kadlaw. Ito mapagutom na din. And it hassle gadya. At least sa perspective nila, hassle, no? Wala man sa mga priests, no? Wala man sa area nga kundiin ang mga ordinaryo lang Israelites gasimba. So diin gid sabi. Right? Para maintindihan tapagid better, amuning sitwasyon ng may Grand Sanhedrin, amo ng Supreme Court. May other courts pagid niya, smaller courts, 23 courts, different gates. No, 33 acres of space, of area, different gates, north, south. Si Jesus si ato siya sa kundiin gagather ang mga scholars. Kung paminsaron mo na, kung ikaw 12 years old, masulod ka to sa lasalo, intra ka to sa restaurant, pagwaong ka to yan, dinanay mo. Diniginikana mo to. Pero they found Jesus garagapungko upod sa doctors of the law. Huh? Gaano intiro garga pula pamangkot kag sililigbat Amin mo ginangwa. Well, according sa mga Jewish records, si Hillel kasi siya may ang mga prominent figures at that time gida sang 12 si Jesus, leaders ng council. Kag mga successor nila Ang ila na nga sitwasyon pa-circle na magpungko sa Sanhedrin nang tapos rank na ang mga pinakaalam, mga medyo alam lang, tapos alam lang mga hindi alam gid na. So, amo nang yung sitwasyon nila.
Depende sa level ng wisdom. Ang kung ipampangon mo imagination mo, then si Jesus, no? Sitting among the scholars, the doctors, ang kung sa kwan pang mga PhD sang Jerusalem that time ya, 12 years old nga bata sa karpintero, ya, tiga. Garang ka, no? Grabe. Well, according sa culture, may aragay man sila mo na if they found a young protege nga may potential, they actually spend time nga testingan tayo sabi ba si may potential ni, no? Amo na ang ginagwanta ta si Mel, kita ta potential siya mo. So mga kaya gaano to sa, no? Gaano to sa? Sige ko ni basa, dumduman ko man ng self ko, kiti sang 20 years old ko, ang mga ginapagtudloan ko, mga 50 plus. Pero ti una, natabo, sinagipong ko lang ko yung adumumoy eh. Pero gaano si Jesus ya, sa to sa? Wala to siya para mamati, ilang passively, ga-actively engage siya, no? Ga-discuss, ga-pamangkot, makasiling ta almost nga, malabot siya sa informal debate or discussion or argumentations, no? Ga-interact sa religious leaders. Grabe. Tapos verse 47, listen carefully, and all who heard him were amazed at his understanding and his answers. Hindi niya like once in a lifetime makakita na genius nga bata, di ba? May mga 4-year-old nga calculator ang utok. Damo na yan. I mean, when nasay damo, hindi na balabag o bala. Permita na makita na yan sa Facebook. Or may mga 3 years old nga makapasok Rubik's Cube. Muna bala nga mga or ano pa ang mga talent eh. 3-year-old pala makaplay ka na percussion sa Metallica, mga muna bala. Double paddle ka na. Double bass ka na 3 years old ka pa lang. Mga ano na yan, mga prodigy, child prodigy cases. Hindi ni amunas Jesus ya. Ang level ni Jesus ya, ang iya kaalam ya, ang kaalam ya nga ma-attain mo lang ya balaya kung nanigulang ka na sa kalibutan. Amo niya nga wisdom ang ara siya. Ganun ta example bla. Matchag mo mga mathematician mabilib gid sa bata kung makasolve sa multiplication kung sa isang iglap lang. I don't think so. Mabilib si mga mathematician niya kung same ka mo level mag-discuss. You're talking about things nga pang-advance. Wala niya sila believe sa mga gifted. Ang wisdom ni Jesus yung display diya. Ang kasi sa wisdom yung mag-gather mo through decades of study, decades of discipline, and actual old age. Ang sa Sanhedrin niya, wala sila gachismis, siya pangapi, kagmusta to siya kumpare, pran. Hindi niya mo na yan. They're talking about religious business and national concerns. The verse 48, ka-intriguing. They were amazed sa nakita nila si Jesus. Finally, after 3 days nga, sige, libot-libot, kita nila si Jesus na amazed sila una. Grabe God, intra ka na anak. Sabi ba? Pero dito, guys, ni Maria, Son, why have you treated us so? Nga, ginaamo mo kami ni, kung sila ganun pa, nga, ginaamo mo kami ni man? Pero of course, masubo itong pahambal, no? Hindi ko lang makuha. Naman na lang nga, nabuhat mo inis amon. Well, the words are, why have you treated us so nga, ginamo mo kami ni? Ang word ni Maria, behold, your father and I have been searching for you in great. May siling ka behold, dinablang, kung sa ito pa, tanawagid bla? Tanawa bla inubra mo? Your father and I have been searching for you in great distress. Sa amo ni nga text ya, sang ginapaminsa, ginaano ko, as I ponder upon this text. Dumodamo at play ya. Well, Mary for sure, emotional sa Emotional sa. For many reasons. Mapuli na lang ito. Nagbalik-balik. Kapoy. Bla? Ano, as a mother of a 12-year-old young man, kiga niya bata ya? Is she now gonna reprimand her son? Paano mag-make sense? Kaya makasasala. Sa niya bata, yeah, perfect. Right?
nagapaminsan ko gakamot ko sila nga text, and also it's really interesting. Kagka out of character niya kay Maria, ang amo ni. Nga kiti if so far sa ginapang storyahan ta parte kunara si Maria, ginbato niyo din ang calling sang pregnancy, and she sang that song, The Magnificat. Makita mo, grabe siya ka-familiar sa scripture. Though so far, nangin role model gid sa, pero diri nga parto, do masiling ka nga, di nga nagpalibog ka gid, kabalo ka na gid ng misaya ng bata mo. Kung nagpuli ka mo, tabi ka nagpulo pa Hawaii, puli na siya. Kung pwede sa i-teleport sa anghel, pwede gani. Di ba? So, why nga distress, no? Of course, sang nagasulod ni sa mind ko, hindi magid nga i-discredit na si Maria. Of course, ang iya to concern out from the heart of a loving mother, gid man mo. Kung madula, imo anak ni makita, makabala ka kagid out of concern. Kalinti si Maria, yan nabutang sa unique nga sitwasyon, kaya ang bata, actually, perfect. Sawayon mo na. Imagine tele Jesus, hindi kinabala mo imong branak. Diin mo kwao ng idea nga hambalan mo si Jesus, hindi kinabachak no bra mo. Ano kaya? Mary is in a very unique situation. Verse 49. Sabat sila Jesus, "Why are you looking for me?" Nga, sige nyo kaya pangita. Tapos nasugpon, "Did you not know that I must be in my father's house?" Ang ano lang, did you not know? Di bala? Why ka mo ni kabaluhaw? Of course, rhetorical question coming from Jesus because wala pa na tao si Jesus, kabalo na ni si Maria. Yang nga, she is going to bear the God-man. Also, isa sa mga interesting lang. Maminsar ka, paano nga si Jesus at age 12, amo to kaalam, no? Amo to sa kaalam. Paano? Ang iban, nagasiling kiti, God sa mo, all-knowing sa. Therefore, kabalo sa tanan. Pero ang amon ablang sabat, sala na, kay hindi pwede nga mag-interfere ang divinity ni Jesus sa iyang humanity. Kay karon hindi na sa karon human. Kung miara sa karon automatic access to the knowledge of the whole world nga muna. Hindi sa human right? So whatever knowledge Jesus had when he was 12 years old, na-learn niya to in a natural way. Remember the command, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, strength, and mind. So, ang inobrat na nila subong, doing Bible study and actually learning what the Word of God says. This is us trying to love God with our minds. Ginagamit ang utok ta, kabay pa, no? Ginagamit ang utok ta. Ginagamit ang utok ta to learn what the Word of God really says. Amon isa ang picture sa isa ka Christian nga nagahigugma sa Diyos with his or her mind. Of course, sinful as these experts are, biskan alam ni sila ang ilaman corrupt ginaya. Si Jesus, on the other hand, wala corruption. So, why takabaloya? As early as he learned how to read, ang ubray guro salom lang sa scripture. So, hindi ka mag-wonder nga alam-alam siya kay iya nga mind perfect. He loves God the Father with all his mind. Kita hindi tanan mo, Brian, nobody can do like Jesus did. So, amo niya nga nag-alam-alam sa. Well, ang amo niya actually nga incident nangin very controversial niya siya historically speaking, block nga kaya gapalibog mo nga paano ito yung alam sa mano? Ano gid ba lang ang nature ni Jesus? Is he human or is he God? May mga panawag sila mga monophysites nga isa lang ang nature ni Jesus Ang yan nature, divine na daw human nga nag-impon. Isa lang sa ka-person. Ang problem sina, kung imponan mo ang pagka-Diyos, pagka-tao, hindi na to Diyos. Kung imponan mo ang tao, pagka-Diyos, sino kasi Saitama, no?
dapat for our Savior to be our actual Savior, He needs to be 100% human being. May limitasyon niya kung doon mo ulo, patagid siya. Hindi yan nga paglabo mo siya, gahil, nga daw si Spider-Man, sino man? Or doon si Deadpool ka? No, so, sa amo na nga sense, ang mga monophosites at that time, sa lae, mga Gnostics, blasang mga panahon. And kadamo-damo, wala mga historian sa manya. God siya, human man sa therefore may duwa ka Jesus. Jesus the God and Jesus the man. Ano na karon ito Trinity, karon quartet. Huh? 4 persons. Hindi ta na sa fully articulate sa level nga wala na gid avenue for some kind of a mystery. But what we know is, amo naging storyahan nila sa council sang Chalcedon, no? Sang year 451 sa Africa, sa dampi ang Chalcedon. Nga ang pagka-Diyos kag pagkatawo ni Jesus, amo ni saho. Ang iya pagka-Diyos, kag iya pagkatawo, intact na iya. He is perfectly God and perfectly man. Hindi mag-impon, hindi mag-blend, hindi man ma-separate. Kag dira tayo ma-rest, batunon tanan niya nga amulan na iyang articulation asta. Kumangkot pagit nga hindi mo na business ang aaya. Ang business mo is to believe what God revealed. May katapusan gid man mo ang asking questions. May katapusan gid niya. Ako naga-rest ko sa fact nga because He can do anything, therefore He can take flesh and live like a human being. Period. Namangkot ka kung paano na-form ang stars kay Wyman? Anong level sa oxygen, Lord? Wala man, hindi ba? Ginbaton mo wala ang fact nga God is powerful, therefore let there be light, and then He spoke the countless stars into existence. Dirat na rest. No? Nga, na pangita nyo, kuya. Why black mo kabalo? Kabalo ka muna, di ba? Nga dapat, I should be in my father's house. Nagahamot ko kay paghambal niya father's house, bagreng tlong gani mire, kay kabalugid sa nga, hindi si Joseph, ginamin niya nga father. What do you mean your father's house is in Galilee, ari ka sa Jerusalem? Teka, sa amo nga moment, gin question ni Jesus ang pagkabalaka ni Maria suggesting nga, kabalo ka mo ni dapat. No? Nagsalig man sa that his parents, Joseph and Mary, kaintindi nga kundiin siya. No? He is where he perfectly should be. Right? So, ano ginamin niya nga, I must be in my father's house. Iban nga pag-render, I must be around my father's business. Amo na iban nga pag-render. Pwede nga literal or figurative. Right? Literal ka dapat ara siya sa synagogue, engaging with the spiritual leaders and manifesting his knowledge of scripture and teaching. Pwede man figurative, no? Nga must be my father's house. Fulfilling his calling, life's mission to accomplish niya kalibutan. Salvation of humanity. Ang amoto nila nga interaction with Jesus, naga-emphasize sang awareness ni Jesus as early as 12 years old, nga kabalo ko ya kung ano ko, kung sino ko. I know that I have a mission here from Yahweh. Biskan pa daw hindi baget sa mga tao sa palibot ya. Actually, kag insindi to sa Joseph at si Maria, ang tao mo lang tamo. Right? At the end, sa final analysis, tao lang maging si Maria at si Joseph. Right? Amo ni isang moment nga ang human kay divine aspects ni Jesus clearly in view bala, no? Gapakita sa iyang understanding sa iyang unique relationship sa God the Father kag sa iya nga destined nga path. Well, ari ang confirmation after hambal ni Jesus nga agi na pangita nyo kuya, did you not know that I must be in my Father's house? Verse 50 naghambal sa nga, and they did not understand the saying that he spoke to them. Why gidyan nila na gets?
Pagkabasa ko sa verse 50, ay abi ko kabalo na sila. Abi ko lang gali, wala ko managets. Te, siling ko, probably, wala na siya nakasalapo sa amo ni nga pahamba na Jesus. For so long siguro, yeah, normal child. Ano ni anomalia? Subong na sila guro nakabati sa mga amo ni blang articulation ni Jesus. Nga, ginapangita nyo ko. Well, obviously, no, ka nagpabilin ka. Ano ka? No? Siyempre, pangita ko sa ginikanan mo, ka nagpabilin ka. Wala ka pa source of income, wala ka balay, di ka mistar. Siyempre, amo na rason ka pangita. Obviously, Jesus knew that. Nga, kung nga ginapangita sa, but you see, ang pupamangkot niya nga, why are you looking for me? Of course, ano na to ya, it was a pitag na to ya nga, amo na ni, batsaga nga daan. No? Both of them were aware nga ang ginatulok nila is a savior of the world, the creator of the world in the flesh. Tapos ano pa itong batian mo? Nagpabilin ka tapos ikaw pang isog? No? Their minds must have been blown away. No? Verse 51. Tira naman. Verse 51. Jesus descended with them from Jerusalem, which is higher ground. And they returned to Nazareth, their home since returning from Egypt. Makita mo na sa verse 51 nga butanan ka magalit sa Jesus nga bata. No? He was submissive to them. Nag-demonstrate isang profound man nga respect niya sa parents niya. Although nga earlier to that day, medyo napitagan niya gid, no? His connection to his heavenly Father, medyo na-emphasize niya. I mean, kung ano ang ma-expect mo sa isa ka bata, ang wala problema. No? Perfect son to his parents. Ano na? Kung ano ang righteousness nga gina-instruct sang Diyos nga dapat sa kabataan towards their parents, Jesus was the perfect or the embodiment of it. No, he worked with them, showing a model of obedience kag humility. Tapos meanwhile, ang hambal sa text nga Mary held on to all these events and words in her heart. Not hindi lang nga si Jesus, ang response si Jesus iya nga he must be in his father's house. Pero ang entire episode gito nga kita mo yung mga 12-year-old son nga upod discuss mga gulang sang mga leaders sang inyong pungsod. It must have been something to think about kung ikaw ang iloy, no? Kag ang ilang interaction. Ang term ba lang or ang phrase ba lang kept in her heart, those same na sa Jewish culture nga mag-memorize ka bala sang or mag-remember ka sang something spiritually important sa imo. In Mary here internalizing what happened, the phenomenon. Tiyan mo na maybe we can understand it in a way nga after to sang incident na tabo to, medyo napaisip si Maria nga doga kalipat kung bata o misaya o amo to ya sa history, amo to ya ang pinaka-example nga ti manong pawan, no? Ang pawan gid sa. Tapos verse 52. Verse 52, dirita ma-end. Look, grabe, 48 minutes na. Diba? Last verse, dirita ma-end Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Okay, pretty much self-explanatory. As he grew older, nag-alam no? Of course, wala ta din nag-refer sa iya nga divine nga knowledge or whatever we are referring to nga. Well, Luke here is just telling us nga si Jesus ang development ya same gid natural gid. And in favor with God and man. Maka-assume kagid 100% and you should assume nga Luke here is telling us nga ang life ni Jesus from that point onwards nangin mark sang divine approval, wala gid sang may isaway siya ang amay sa langit. No? He perfectly did everything that he did. Excellent in everything that he did. Tanang
Tanan nga pamangkot mo say may sabat sa. Tanan nga sabat ya tsakto gid, masiligan gid. Wala problema. Muna. He was held in high regard. Kiyambal di sa tekso. Favor with God and men. I mean, how can you not like a guy who doesn't commit mistakes, right? Even mag-interact sa guro sa imo manamian ka gid, right? I mean, pero are naman no. May mga kontra gid siya for sure. Okay? May mga kontra gid siya for sure. Ginpatay sa ganhi, right? Minabasahan ko ginang I mean hindi niya gaspela or ano. Minabasahan ko ginang quote. If you don't have any enemies, you don't have any capacities. Kaya di ba may saying na yung okay lang pigado pero nanti way kontra. Kung ikaw ang tao nga wala kontra, ano yung kabuhi mo man, no? Mayara ginaya ma-disagree si mo and some kind of a disagreement, no? I mean, well, that is everything that we have for tonight, and I just wanted to talk to you about sa amo nga parts sa narrative lang Jesus nga ma-wonder kay nga away na lang gid gin-record ni Luke ang tanan man, no? Like nga 12 years old lang, baby lang, adult lang. But the thing is, hindi naman need, no? Hindi naman need. We should always remember nga ang scripture, why na siya na-design niya para sabduntanan ng curiosity. Scripture was revealed to us for us to be informed of the things that we need for redemption and for obedience. Enough ya ang scripture ya to tell us who God is, how to obey Him, how to understand salvation. Well, may mga apocryphal gospel, like ang Gospel of Thomas, bla. May ara sila ya, ang chapter 2, chapter 3, ng childhood of Jesus, kuno. Kagi kano nga si Jesus, gampang sa higad suba, tapos nagwa sa puga, gini mo, pispis, 12 ka pispis. Tapos sila nga go, fly. Tapos na yung pispis. Tapos may isa may playmate ni Jesus kuno, nang gampang blas ng lipak ni Igo es Jesus. Pinatay sa Jesus eh. Isa lang sa kambal nga you will not go your way. Patay na. Pero ang mga amo na yan, mga binutig na yan, mga pakuno-kuno, bla kuno abi nga gospel man. Kaya ang growth sang Matthew, Mark, Luke, and John sa history, grabe ka popular bla. Siyempre may mga writer man sa unang gusto mong bisikat. Kuno abi may ara account sang childhood ni Jesus. Pero use rubbish gid ya. Rubbish gid. May ara pagid nga nagtry nga kung basahon mo ang New Testament, hindi mo wala ka na makita nga account yang may events pagid after nag-open bla ang tomb kag na-resurrect Jesus. Why na din sa upper room. Pero may ara pagid yung mga gospel yang si Jesus kuno nagwa sa iyang lulubngan nga tas taas labot ang iyang height sa clouds tapos ang cross kasunod siya gahambal. Ano gid yan? Ang kiningkoy gid ya. So So this is also answering the question nga paano nga may 66 books sa subong sa aton nga scripture, and that's one of the answers to that very complex question nga kung suuyon mong history amo lang gini sila 66 ang make sense ang hindi kiningkoy. The rest nga mga ancient writings wala sang pulos. Well, amo na minsar ko lagi na siling ko ano nami nga life applications sa Bible study. And do gusto ko nga do hindi maghambal anything bla. Guys, so sometimes may ara gid niya parts ng Bible hindi para simo. What I want us to remember is what we just did, we learned about and sang aton isa ka oras ng Sorianay, we may bagot nga nabalan parte kay Jesus, and I think it's an amazing thing to know your Savior. Masiling ka nga I love you Jesus tapos hindi way ka ideya kung sino sa ulo mo, no? So, yes, that's all we have for tonight. Hallelujah.